pinagbantaan ka ng masama, ano ang gagawin mo? Dahil natapakan ng ego mo, papatulan mo rin ba? O pagbabantahan mo rin siya ng masama? Dahil pinagbantaan kang papatayin ka, at dahil siga ka nga, palibasa kasi lalaki at ayaw mong magpatalo. Hayaan mo na lang ba ito? Ito ay isang seryosong usapan na madalas na nangyayari sa buhay natin na di inaasahan. Dahil nga pulis tayo, yan ang madalas na tanong sa atin ng mga kaibigan natin na nakakasawa na rin talagang sagutin. Lahat na ata ng kaibigan ko ay pinagbantaan na. Kaya ginawa ko tong video na to para isend ko na lang sa kanila at panoorin na lang nila kung ano ang mga dapat na gawin. Pero bago natin pag-usapan yan, let's roll the intro para magmukhang gwapong pro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa segment ko, ang Police de Academia. Kung ikaw ay pinagbantaan ng masama, maaring magkaroon ito ng legal na maaring maging basihan para sa ilang mga kaso. Narito ang mga ilang posible na maaring ikaso, depende yan sa context ng pagbabanta. Ito ang mga posibleng pwedeng ikaso sa mga taong nagbabanta sa'yo: threats, oral defamation, violence against women and children o VAUC, anti-bullying laws, alarm and scandal. Una, threats. Ang pagbibigay ng masamang banta, lalo na kung ito ay may layunin na magdulot ng takot o panganib sa iyong personal na kaligtasan o ari-arian, ay maaaring maging basihan para sa kaso ng threats. Ito ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code. Number 2, oral defamation. Kung ang banta ay kaakibat ng pagsisira o pangungutya na maaaring magdulot ng disgrasya sa iyong pangalan o reputasyon, maaari itong maging basihan para sa kaso ng oral defamation o libel. Depende sa kung ito ay sinagawa sa anyo ng pagsasalita o pagsusulat. Tapos na po natin itong talakayin, at sa mga di pa po nakapanood ay ilalagay ko sa comment section. Pangatlo, violence against women and children o VAUC. Kung ang banta ay may kaugnayan sa karahasan, ikaw ay isang babae o ang banta ay tumutok sa isang minor de edad na miyembro ng pamilya, maaari itong maging naayon sa VAUC Act. Ito ay nagbibigay protekta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Pangapat, anti-bullying laws. Kung ang banta ay kaugnayan sa pang-abuso o pangungutya sa paaralan o sa trabaho, maaari itong maging naaayon sa anti-bullying laws. Ito ay naglalayong protektahan ang mga individual laban sa anumang uri ng pang-abuso o pambubuli. Panglima, alarm and scandal. Ang banta ay nagdudulot ng kaguluhan o pangamba sa kapayapaan ng lipunan. Maaari itong maging basihan para sa kaso ng alarm and scandal sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code. Ang sino mang tao na nasa loob ng anumang bayan o pampublikong lugar magpapaputok ng anuman na barel, mga paputok o iba pang mga pampasabog na layuning magdulot ng takot o panganib. Idagdag ko na rin pang-anim, trespassing. Kung ang masamang pagbabanta ay may kasamang pagpasok o paglabag sa pribadong ari-arian ng isang tao ng labag sa kanyang kagustuhan, maaari itong maging basihan para sa mga kasong trespassing. Ang parusang ipinapataw para sa threats o grave threats sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code ay maaaring maging hanggang 6 na buwan o piyansa o salapi na hindi lalagpas sa 1,000 o pagkakakulong na hindi lalagpas na 6 na buwan o parehong parusa. Ang eksaktong haba ng pagkakakulong o halaga ng piyansa ay depende sa mga partikular detalye ng kaso ng iba't ibang mga factors na maaaring ituring ng hukuman. Mahalaga ang agaran na pag-report sa mga pulisya sa amin kapag ikaw ay nakakatanggap ng seryosong banta. Maaari mo rin konsultahin ang isang abogado upang malaman ang tamang hakbang na maaaring gawin sa iyong partikular na sitwasyon at makuha ang nararapat na proteksyon. Bakit ka nga ba nagkakaroon ng pagbabanta sa buhay? At
share ko lang po bilang isang pulis, lalong-lalo na nung nasa anti-illegal drugs po tayo, ay araw-araw po ay nakakatanggap po tayo ng pagbabanta sa buhay. Mas maraming taon ng pagiging operatiba ko kaysa sa naka-uniforme. Alam mo, sa totoo lang, talagang nakaka-stress. Kahit alam natin na ginagawa lang natin ang trabaho na tama at patas. Alam natin ginagawa lang ang trabaho ng tama at patas. At syempre, mahirap ikulong ang mga dating kaibigan, kapitbahay, mga impluwensyang mayaman, kilalang personalidad. Pero sa awa ng Diyos, na-overcome po natin lahat ng takot, pag-aalala sa pamilya. At syempre, nandiyan pa rin yan. Kaya tayo nag-iingat pa rin hanggang ngayon. At ang mga dating hinuli at karamihan sa kanila ay nakalabas na, nagpapasalamat po sila at nagbago na rin po sila. Naniniwala po tayo kung anong masamang ginawa mo sa kapwa mo ay siyang dobling babalik sa'yo. Kaya balik tayo sa topic. Ang pagbabanta sa buhay ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi. Ito ay isang seryosong issue na kailangan pagtuunan ng pansin at pag-intindi. Narito ang mga ilang posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabanta sa buhay. Una, personal na labis na galit o pagkairita. Ang taong nagbibigay ng banta ay maaaring maapektuhan ng sobra-sobrang galit, pagkairita. Ang hindi naayos na damdamin na ito ay maaaring maging ugat ng mga impulsive o mapanganib na gawain. Pangalawa, emosyonal na paghihirap. Ang mga tao na mayroong issue sa emotional na kalusugan tulad ng depression o anxiety ay maaaring magkaroon ng kahinaan sa pag-handle ng kanilang mga damdamin. Attempt na ilabas ito sa pamamagitan ng pagbabanta. Personal na pag-aaway. Ang mga hindi maayos na relasyon, kaguluhan sa pamilya, personal na away ay maaaring maging dahilan ng pagbabanta. Pagkakaroon ng tensyon at hindi pagkakasundo ay maaaring magsilbing dahilan upang ang isang tao magbigay ng banta. Bawal na gamot o alak. Ang labis na paggamit ng bawal na gamot o alak ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ugali at pag-iisip ng isang tao na maaaring magbunga ng hindi inaasahan reaksyon tulad ng pagbabanta sa buhay. Kagustuhan na makapanakit. May mga tao na sa ilalim ng iba't ibang mga dahilan ay may layuning makapanakit ng iba o ng kanilang sarili. Ang pagbabanta sa buhay ay hindi maaaring isang paraan na pagpapahayag ng kanilang intensyong ito. Kakulangan sa suporta o tulong. Ang pagkakaroon ng kakulangan sa suporta mula sa pamilya, pagkakaroon ng kakulangan sa suporta mula sa pamilya, kaibigan o iba pang pinagkakatiwalaang tao ay maaaring magdulot ng sobra-sobrang stress na maaaring maging bahagi ng papakita ng pagbabanta. Sistemang pangkapayapaan. Ang mga suliranin sa lipunan tulad ng kawalan ng trabaho, kahirapan o political na stability ay maaaring maging dahilan sa pagbabanta sa buhay. Ang pangyayaring ito ay isang seryosong bagay na kailangang agarang aksyonan. Kung ikaw o ang kilala mo nagdadalang emosyon o stress na nangyaring magdulot ng pagbabanta, mahalagang makipag-usap sa mga profesional na nagbibigay ng tulong tulad ng psychologists, psychiatrists, psychologists at iba pang health professionals. Kung ikaw ay nakakaranas ng masamang banta, narito ang mga ilang payo ko para sa iyong kaligtasan at proteksyon. Una, agarang pag-report. I-report ka agad sa mga otoridad tulad ng barangay o pulisya ang anumang masamang banta sa iyong natatanggap. Ang maagap na aksyon ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong kaligtasan. Pangalawa, kolektahin ang mga ebidensya. Kung maaari, kolektahin ang mga ebidensya ng mga bantang iyong natatanggap. Maaari ito ay text messages, emails, o iba pang mga komunikasyon maaaring gamitin sa pruweba. Maaaring magamit na ebidensya. Iwasan ang personal na pakikipagtalo. Huwag sumagot sa mga banta o makipagtalo ng personal kung ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib. Ilista na lamang ang mga pangyayari at gawing basihan ng reklamo. Konsulta sa abogado. Kung nararamdaman mo ang mga banta ay seryoso, makakatulong ang consultation sa isang abogado upang malaman ang mga legal na hakbang na maaari mong gawin. Hingin ang tulong ng pamilya at mga kaibigan syempre. I-share ang iyong karanasan sa pamilya at malalapit na kaibigan. Sila ay maaaring magbigay ng moral na suporta at tulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Security measures. Kung kinakailangan gawin ang mga hakbang para sa mga iyong seguridad tulad ng pag-improve ng security sa iyong tirahan o pagbabago ng daily routines. Pagsasanay sa sitwasyon. Kung maaari, magsagawa ng pagsasanay sa sitwasyon kasama ang pamilya o kasamahan sa bahay. Alamin kung paano makakatulong ang bawat isa sa inyo sa pagtaguyod ng seguridad. Stay informed. Alamin ang iyong
karapatan at alamin sa mga batas na nagbibigay protekta sa iyo laban sa mga banta. Maglaan ng oras upang maging pamilyar sa mga legal na aspeto sa sitwasyon mo. Higit sa lahat, ang iyong kaligtasan ay pinakamahalaga. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga pulis at iba pang pagkakatiwalaang individual. Kung may karagdagang opinyon, suhestyon, maaari nyo pong i-comment para sa kaalaman natin lahat. At dito po nagtatapos ang ating segment, ang Police de Academia. Hanggang sa muli, God bless, peace out.